Praise God. Thank you, Lord. Buti tumigil yung yung ulan. Dahil hindi niyo ako maririnig pag pag maulan mga kapatid. Kaya salamat at tumigil ang ating ulan. Okay, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoon ay binabati natin ang bawat isa. At gayon pa man ay patuloy pa rin ang mensahe ng Panginoon na bukod sa ating pag-aaralan ay doon sa sa ating pandemic, mga kapatid. Nandito pa rin yung virus, mga kapatid. Kaya naniniwala ako mayroong gustong iparating ang Panginoon sa ating lahat. Lalong-lalo na ngayon na tumataas ang bilang ng ng mga na-infect sa Ilocos Sur. Kaya mga kapatid sa Santa Cruz, i-reach out ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. At yan ay kahit walang virus, mga kapatid. Kaya ngayon, lalo-lalo na ngayon, nagkakaroon ng virus. Magandang gabi, malinaw ba? Meron bang naririnig, mga kapatid? Para bago tayo magsimula, ma-adjust muna natin. Hallelujah. Okay, so thank you. Kaya kaawaan niyo yung mga mahal niyo sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan. Share Jesus Christ and the salvation, mga kapatid. I-share niyo sa kanila. Dahil hindi biro itong itong ginagawa ng virus sa ating mga buhay. So, sa gabing ito, mga kapatid, magsimula na tayo. At dun sa mga nahuli ay panoorin na lang nila ulit. Mananatili naman dyan sa ating Facebook. So, I pray to God na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan, mga kapatid. At muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Gaya ng lagi kong sinasabi sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay ang Diyos ang siyang laging magdaragdag, mga kapatid, sa ating mga buhay. Kaya sa gabing ito, sa hindi pagtatagal, tayo ay lumapit sa Panginoon. Ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga isipan, mga kapatid, sapagkat sa ating sarili ay wala tayong magagawa, mga kapatid, sa kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Kaya miling tayo ng tulong ng Panginoon at maluwalhati nawa ang Diyos. May taas nawang Panginoong Diyos sa ating pag-aaral. So sa gabing ito tayo manalangin, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. O Lord Jesus Christ, namang banal, pinupuri ka namin sa gabing ito, Panginoon. Tinataas namin ang nag-iisa, mapagpala mong pangalan, Panginoong Jesucristo, ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Panginoon namin, nagpapakumbaba kami
Linisin mo muli, Panginoon, aming isip at puso, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at ng iyong salita, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Tulungan mo kami. Lord, wala kaming magagawa sa aming mga sarili, kaya Panginoong Diyos, umaasa kami sa patuloy mong pagkilos sa aming buhay, sa aming kalagayan, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat mo sa amin sa maghapon at mga nagdaang araw. Lord God, patuloy mo kaming samahan, Panginoong Diyos, to conclude this day, O God, na iyong pinagpala, Panginoong Diyos, para sa bawat isa sa amin, Lord. At ang aming mga pangailangan, patuloy mong katagpuin. Lord, lalong-lalo na sa gabing ito, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Give us the spirit of illumination and understanding. Mangusap kang muli sa iyong mga anak, Panginoon, at itago mo ang iyong lingkod, Panginoong Diyos, upang ikaw ang patuloy na makita, Panginoon, at may taas sa aming pag-aaral. Pagpalain mo ang aming mga buhay, pagpalain mong bawat isa, Panginoon, at kumilos na ang Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at sa aming mga kinalalagyan, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tinataas ka namin, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang muling magbibigay ng tagumpay, karunungan at kaalaman, at paglago namin, Panginoon Diyos, sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat, Amang Banal, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at tinataas habang inaangkin namin ng tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. We bless your name, Lord Jesus. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesucristo, aming Panginoon. Amen. So, purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Praise God, at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, sa gabing ito, itutuloy natin yung teksto natin, mga kapatid. The same text in the book of Matthew, chapter number 9, mga kapatid. Beginning in verse number 35 to 36. So, basahin kong muli, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa banal na aklat, mga kapatid. Matthew 9, verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So nakita ng Panginoon ang mga tao dito ay parang mga tupa. So ito po ay napag-aralan natin last Thursday, mga kapatid, na ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, ay naihalin tulad, mga kapatid, sa mga tupa. At dahil nakita niya ito, yung mga walang mga pastor sila, mga kapatid, walang tagapag-alaga sa kanila, sila ay nanganghihina at sila ay nangagkakalat, mga kapatid. So, naawa ang Panginoon sa mga taong ito dahil para silang mga tupang nanghihina. In the eyes of Jesus, mga kapatid, in the eyes of the Lord, nakikita niya ang kalagayan ng ating mga spirituality, na kung walang nangangalaga sa atin, mga kapatid, tayo ay naliligaw at tayo po ay nanghihina. Yan ay totoo, nasa Bible yan, mga kapatid. Kaya I could not imagine, mga kapatid, na ako po ay wala sa gawain, mga kapatid. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko na yan. Hindi ko kaya, mga kapatid. Kaya itutuloy natin, mga kapatid, ang pag-aaral na ito. Yung una, ito po ay tumutukoy sa tupa, at makikita din natin dito na hindi ka lang pwedeng maging tupa, ikaw rin ay pwedeng maging isang tagapag-alaga ng mga tupa. Okay? So, yun yung room, mga kapatid, na hindi ka mananatili lang na tupa, mga kapatid. Kung may plano sa iyong Panginoon, na kagaya ko, ay
Hindi po ako pastor noon, membro din ako noon mga kapatid. Ngunit sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Panginoon, ay siya po ang gumagawa mga kapatid ng mga lingkod niya. Okay, so nakakatulong yan, mga pag-aaral, mga courses, mga Bible school mga kapatid, nakakatulong. Pero tandaan natin, only God makes a man of God mga kapatid. Kahit pasukin mo lahat ng Bible school, ibang-iba ang tinawag ng Panginoon mga kapatid na bilang maging pastor. Malayong malayo po 'yan mga kapatid. Kaya tutuloy natin mga kapatid dito, nasa 5th session na tayo ng ating series, nasa panglima na itong part 3 natin mga kapatid ay mayroong ikalawang pagtatapos mga kapatid. Dito tayo ngayon sa huling pagtatalakay mga kapatid dito sa Matthew 9:35 to 36. Okay, so dito tayo sa mga shepherd. Ba't natin pag-aralan yung shepherd mga kapatid? Ang sagot ay mamaya makinig kayo kung bakit. Akala ko ba tupa pastor tapos na, hindi. Pag-aralan natin kung bakit. So, para malaman natin ang shepherd, sabi ng dictionary, tinignan ko sa dictionary. Sabi ng dictionary, shepherd commonly known as pastor. Mas kilala sa atin na yung salitang pastor, mga kapatid. A person, sabi ng dictionary, a person who tends the sheep. Okay, para mas maintindihan natin, yung word na tends, T-E-N-D-S, tinignan ko ulit sa dictionary, kasi ang shepherd, ang pastor, is a person, tao, who tends the sheep. So para maintindihan natin, yung word na tends, ibig sabihin sa dictionary din, to move, direct, or develop one's course in a particular direction. So napakahalaga ng trabaho nito kasi hindi lang siya kasama ng tupa mga kapatid, bagkus siya ay nag-move, direct, develop one's course in a particular direction. So dito natin makikita kung bakit mahalaga. Okay, kaya nga, pag titingnan niyo yung word na sheep at shepherd, nandoon sila mga kapatid magkadugtong. So, based on dictionary, nung tinitingnan ko itong sa dictionary mga kapatid, ayon sa dictionary, sheep and shepherd, shepherd and sheep were linked or connected together. Amen. So, shepherd pag wala ka namang sheep, mga kapatid. Okay, hindi ka pwedeng tawagin shepherd. So, ikaw din naman, wala ka ring serving tupa pag wala ka ring pastor. Kasi tingnan niyo yung teksto natin, naliligaw, manghihina, ang tupa pag walang. Sabihin, sa dictionary pa lang ito Sa dictionary, pag-aralan natin, ang sheep at shepherd, sheep, sila po ay magka-connect, mga kapatid. Amen. So, yun yung sa dictionary. So, sa biblical mga kapatid, projection naman, makikita natin, sa binasa natin sa teksto sa Matthew 9:35 to 36, that God intended that a sheep has a shepherd, mga kapatid, and a shepherd having a sheep. Pag titingnan natin ang Biblia, mga kapatid, naman, totoo nga yung sinasabi ng dictionary, na ang Diyos, intensyon ng Diyos, na ang tupa ay mayroon dapat pastor, at ang pastor ay mayroong pinapangalagaang tupa. So God designed it for them to go together. Ang Diyos ang nagdisenyo, mga kapatid, na itong tupa at tagapag-alaga ng tupa ay magkasama.
Ulitin ko i-review natin konti. May mga hayop na hindi kailangan ng tao, mga kapatid, na mag-alaga sa kanila. Ang ibon, mabubuhay ang mga yan. Okay, may mga hayop. Mas maraming hayop actually. Mga isda, kahit walang tao, mabubuhay ang mga yan. Hindi nila kailangan na din ang tawag doon kasi hindi naman sheep yung iaalagaan mo pag ibon Pag isda, pag ganyan, pag mga ibang mga hayop, mabubuhay sila, mga kapatid. They are independent being, mga kapatid, na nilikha ng Panginoon. Pero itong tupa, ang disenyo ng Panginoong Diyos sa mga tupa, pag binasa natin sa dictionary, pag binasa natin sa Biblia, ito po ay mayroong kalakip kasama, mga kapatid, sa buhay. At ito po yung pastor. Kaya natin ito idudugtong, mga kapatid. Okay? So, a sheep is dependent always to the shepherd. On the other hand, ganun din ang shepherd kasi yun din ang inuulam niya yung inaalagaan niya. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, kung mababasa nyo sa sulat ni Pablo, masama ba na ang pastor ay iinom ng gatas na inaalagaan niyang mga tupa? Siguro yun ay masama sa iba. Pero yun ay malinaw, mga kapatid, na pagtuturo sa atin na hindi masama na nakikinabang din yung pastor sa mga tupa, hindi masama. Kasi siya yung nag-aalaga Meron bang nahihiya dito na nag-aalaga ng mga hayop? Nahihiya siyang, ang dami-dami niya ng alaga, hindi pa niya natitikman yung mga alaga niya. Kanwari, mga manok, kumakain, mga kapitbahay. Ayaw kong kainin kasi nahihiya ako sa kanila. Hindi ganun, mga kapatid, Hindi, may karapatan ka, mga kapatid. Yun yung sabi ni Pablo. Kaya, sila po ay give and take, mga kapatid. Give and take sila. Okay? So, dito sa text natin, pinapakita na totoo ngang kailangan natin, bilang mga tupa, kailangan natin ng mga pastor. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako po ay naalagaan din ng mga pastor. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. All of us needs the chief shepherd. So, tabi muna tayong lahat. Tabi muna yung pastor. Tabi muna ang mga tupa. Puntahan muna natin yung chief shepherd. Ang chief shepherd, mga kapatid, ang pinakadakilang pastor ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kami, ang tawag sa amin ay under shepherd. Si Jesus Christ yung chief shepherd, mga kapatid. At ang mga kapatiran, ang nailentulad po, mga kapatid, sa Biblia, sa mga tupa. Okay? Kailangan naiintindihan natin yan para walang overlapping, mga kapatid. So, ang Diyos ay gumawa ng mga pastor sa tagapag-alaga ng mga tupa. Tingnan muna natin literally. So, literally, ganito po ang trabaho ng mga pastor sa mga tupa. Literally, sa mga hayop at tao ito, mga kapatid, Ang pastor na nag-aalaga ng tupa, sila yung nagpo-provide ng pagkain. Okay? Dahil ang tupa, mga kapatid, kapag hindi sila ililid, kaya nga sabi ng dictionary kanina, the shepherd is a person that tends, direct, move, mga kapatid, or develop one's course. Kasi ang mga tupa, pag hindi nilid, doon na lang mamaya, pag walang naglilid, minsan maliligaw. Nga sabi ko last Thursday, kapag walang naglilid dito sa mga tupa, yung kinakainan nila, doon na sila tatay, doon na sila iihi. Mga kapatid, kung hindi sila aalis doon, yun yung kakainan nila hanggang sa maubos yung damo, hindi nila mamamalayan, mga kapatid, contaminated na yung lugar na yon. Kaya nga may shepherd para may maglilid, kaya siya ang lilid sa sheep, lilipat na naman sila. Okay? So, naubos na yung mga damo doon, nataihan na nila, naihian na nila. So, ililid sila sa isang lugar habang inihintay na tutubo. Mamaya, lipat sila ng lipat, mga kapatid, hanggang sa mamaya, pagbalik nila dito sa kinainan nila, malulusog na yung mga damo, marami na silang kakainan. Dahil tandaan natin na pinag-aralan natin last Thursday,
na magkaiba ang pagkain ng kambing at saka sa tupa. May kinakain, yung kambing kainin niya lahat. Pero yung tupa, merong pagkain yung kambing na hindi kinakain ng tupa, mga kapatid. At least napag-aralan natin yan. Balikan nyo na lang sa ano natin, sa nakaraan nating last video kung gusto niyo mapag-aralan ulit. So literally, yan ang trabaho ng pastor. So kami din ganon. Hindi minsan namin kayo mapakain ng literal na pagkain, pero spiritually, katulad nito mga kapatid, tayo po ay nagpo-provide ng spiritual food para sa inyong lahat mga kapatid. Amen. Dahil yan ang trabaho ng isang pastor mga kapatid. Ganon din tayo, kaya nga hindi lang puro iisa yung menu mga kapatid Iba-iba. Okay, dahil pag iisa lang, magsasawa kayo mga kapatid. Amen. At yan ay sa spiritual side bilang pastor naman. Okay, literally again, number 2, ang trabaho ng mga pastor, they provide a protective place or shelter. Okay, mayroong lugar na doon ay mga kapatid, protektado sila, kaya pag uuwi na yan, titignan niya ng pastor isa-isa pag papasok na sila doon sa kulungan. Okay? Kaya nga doon natin makukuha yung yung pagbibilang ng tupa pag hindi kayo naantok daw. Pag hindi kayo naantok, sabi nila, magbilang ka ng tupa. Kaya doon mga kapatid, doon kinuha yun dahil siguro inaantok yung nagbibilang sa Amen, na dumadaan ng mga tupa. At makikita niya pag yung kawan. Dahil merong lugar po na protective place para sa kanila. Parang ganyan din mga kapatid. Pag Sunday, pag gawain, di ba? Pag wala ka, alam na alam yan mga kapatid ng pastor. Hindi kagaya noon sa dati nating pananampalataya, hindi tayo kilala. Wala silang pakialam sa buhay natin mga kapatid. Amen. Kung ano ng klase ng buhay meron tayo. Pero tayo ngayon, na minsan yung problema ng tupa, problema na rin ng pastor. Ngayon, mga kapatid. Pero noong nandoon tayo sa lumang panampalataya, wala, hindi nga tayo kilala mga kapatid Amen. Kaya yun yung spiritual side at literal side mga kapatid. Pangatlo, the shepherd or the pastor shears the sheep. Ang ibig sabihin nun, tinatanggalan ng wool, ng balahibo, mga kapatid. Literally, kailangang matanggalan. Okay? Kaya, kung mapapansin ninyo po, mga kapatid, yung pinost kong picture, okay? Dahil 2 pa yung pinag-aralan natin, nung nakita ko yung picture na yan, imagine, mga kapatid, 6 years lang, 6 years lang nawala yung tupa na yon. Doon sa picture, tingnan ninyo dyan. Pero yung itsura niya, dahil hindi siya na-shear ng pastor, wala siya sa pastor niya, mga kapatid, natakpan na yung mata niya, hindi na siya makagalaw, mga kapatid, hindi na makakain yun ng maayos. Nagkulong na lang siya sa kuweba, mga kapatid yun Kung makikita niyo yun, mga kapatid. 6 years. So, kailangan natin, mga kapatid, na nababalahibuan tayo. Amen. Dahil, pag hindi ka makagalaw, hindi ka makakita ng maayos. Kaya yung mga tupa na hindi nababalahibuan, ayan, spiritually side mga kapatid, hindi nila nakikita. Hindi sila nakakasunod, mga kapatid. Marami silang hindi maintindihan. Kapag hindi sila na-shear, mga kapatid, dahil yung balahibo natin, mga kapatid, ibig sabihin, yung old self natin, magro-rule sa ating buhay. Kailangan meron yan, merong nakakapansin, mga kapatid. Sa atin, sasabihin ako, medyo delikado tong, direksyon ni sister, kailangan, kausapin. Kaya minsan, kinakausap tayo mga kapatid dahil may nakikita sa atin na hindi natin napapansin mga kapatid. Okay? So ito yung panghuli mga kapatid. The shepherd anoints oil to the sheep. Ito importante ito dahil itong mga ulo ng mga tupa, kailangan pinupunasan niya ng langis.
Sa mga original na shepherd ito mga kapatid ha. Dahil may mga insekto na lumilipad sa ibabaw ng mga uluhan ng mga tupa. Dito ayan tayo, dito sa atin mga kapatid, sa kalabaw makikita natin yan. Yung mga insekto lumilipad na marami. Mapapansin niyo yan kasi hindi naman talaga tupa ang alaga natin dito eh. Kung may tupa sa Pilipinas, hindi galing sa Pilipinas yun mga kapatid. Dito mga kapatid, makikita din natin yung mga insekto na lumilipad-lipad sa ibabaw ng kalabaw. Minsan nga lumilipat sa atin yun eh, pag naglalakad tayo, pag may dumaan na kalabaw, mga kapatid. Minsan kung hindi mo mapapansin, nasa taas din natin eh, kahit mga tao tayo. Kaya minsan nagbibiruan tayo ng mga kalaro natin noon eh, na kalabaw ka pala eh, ganon. Hindi niya alam kasi nakikita mo merong lumilipad doon sa ibabaw ng ulo niya. Ewan ko lang dito mga kapatid sa Ilocos, pero sa amin ganon mga kapatid. So, ang danger doon mga kapatid, kung may mga insekto, minsan yung mga insekto, dumadapo sa ulo mga kapatid, at nakakapasok sa tenga. Alam natin yan, mahirap yan, masakit yan. Kapag ang insekto, mga kapatid, nakapasok sa tainga ng mga tupa, ganito ang gagawin. Dahil masakit, iuuntog nila yung ulo nila, mga kapatid. Iuuntog nila ng iuntog dahil akala nila doon maaalis yung insekto. Hanggang sa hindi nila namamalayan, gusto nilang bugawin yung insekto na nasa tainga nila. Ang hindi nila namamalayan, basag na yung ulo nila, mga kapatid. Sugat-sugat na. Okay? Pasok infection hanggang sa mamatay sila. So spiritually speaking mga kapatid, ang tawag doon mga kapatid ay anointing. Kaya minsan magkakaroon din tayo ng service ng anointing of the oil mga kapatid. Dahil ang playground ng kaaway ang ating isipan mga kapatid. At pag nakontaminate niyang ating isipan, hindi natin namamalayan, may mga nagagawa na tayong mga bagay na nakakasakit sa ating sarili. Okay? We are creating, mga kapatid, some self-inflicting wounds na hindi natin alam. Akala natin okay. Dahil sabi ng Bible, mga kapatid, sa Proverbs, 2 beses, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Nakala natin mabuti pa rin. Ang hindi natin alam, may nakapasok na, mga kapatid, na insekto sa isipan natin. So, with the anointing, mga kapatid, on the head, hindi makakapaglaro yung mga insekto sa taas, sa ulunan ng mga mga kapatid, ng mga tupa. Okay? Kaya, yan ang trabaho ng shepherd, mga kapatid. Kaya, kailangan ng sheep ang shepherd. Kaya tingnan ninyo yung ginawa ng Panginoon mga kapatid sa ating pag-aaral sa Biblia. Mapapansin natin, paikot-ikot napakarami ito. Tupa, pastor, napakarami niyan sa Bible. So sa Old Testament mga kapatid, bibihira pa yung mga tao na tinawag ng Panginoon na magpastor. Ang mga tao noon ay mga judges na naglilid sa bayan ng Panginoon at mga propeta. Okay, so bihira pa. So pagdating mga kapatid sa Jeremiah, nung nakita ng Panginoon ng kahalagaan ng isang pastor sa pangangalaga ng mga kawan niya, dahil sa Book of Psalms na binasa natin last Thursday, paulit-ulit doon na binabanggit ng Bible na ang mga tao ng Diyos, ang mga anak niya, ang bayan niya, ang nasyon niya, ay nahilintulad niya sa mga tupa. Kaya dito sa babasahin natin mga kapatid, sa Old Testament, gumawa na ang Panginoong Diyos ng promise. Okay? Nag-promise ang Panginoon na meron siyang gagawin. Babasahin natin dito sa Jeremiah chapter number 3 verse 15. Okay, ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Basahin ko sa English at Tagalog. Sabi ng Panginoon dito mga kapatid, and I will give you, I will, ibig sabihin, gagawin pa lang. Future tense mga kapatid, I will give you pastors according to mine heart, sabi ng Panginoon, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay? Sa Tagalog ganito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. So ito'y pangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Kaya nga ang pastor mga kapatid ay hindi natin hiniling sa Diyos eh. Hindi mo hiningi eh. Ayaw nyo nga eh, di ba?
Hindi nyo hiniling yan sa Panginoon. Dahil Diyos ang nakakakita ng pangangailangan natin, siya yung magbibigay ng katugunan. Sabi niya, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. So may purpose ang Panginoon, kaya siya magbibigay ng pastor, mga kapatid. Pag wala tayong alam, hindi natin alam talaga ang ibig sabihin ng pastor sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Pero pag may alam tayo sa salita ng Panginoon, nakikita natin ang layunin ng Diyos kung bakit niya binibigay itong mga ito. So ang sabi niya, that shall feed you with knowledge and understanding. Okay, siguro kaya mong mag-produce ng kaalaman sa sarili mo. Pero iba ang kaalaman pag ang Diyos ang nagbigay, mga kapatid. That is another one, mga kapatid, na kakaiba. Kaya mong mag-provide ng kaalaman mo. You can. Kaya mo yan, mga kapatid. Di ko sinasabing hindi. Pero iba ang kaalaman pag galing sa Diyos. Ibang-iba, mga kapatid. Malayo. Amen. Sabihin natin amen. Kakaiba pag galing sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ibang klase ang ating Panginoon. Sabi ko sa inyo, I worship God, but I always worship Him sa kanyang karunungan at katalinuhan niya, mga kapatid. So last Sunday, mga kapatid, last Sunday may problema dito. May problema. Hindi ko na lang ididetalye. Pero habang kinakausap ko sila, mga kapatid, dahil may problema sila, ang nakita ko doon kung gaano kagaling ang Panginoong Diyos. Dahil may time noon na kinausap ko itong tao. Siguro 2 to 3 years from now pa yun, mga kapatid. Nakalipas. Napalabas. Awanti idea, kinausap ko yung tao, sabi ko, itigil mo muna yan. Ako sa kanya. Ang gusto ko lang makita, maging committed siya sa gawain. Yun lang ang purpose ko, mga kapatid. Yun lang. Wala akong alam. Na hindi ko alam, mga kapatid, nakita na pala ng Diyos ang mangyayari sa taong ito. Amen. Kaya yung pinapatigil ko na yon ay direction pala ng Panginoon sa puso ko na sabihin sa Kanya, nilalagay ng Panginoon, sabihin sa Kanya, dahil nakita na ng Diyos, kaya ganun kagaling ang Diyos, mga kapatid. Kaya nung Sunday, doon ko na-appreciate ang karunungan ng Panginoon. I worship God sa Kanyang leading na minsan hindi natin nauunawaan. Nasabi ko na sa inyo yan, isang araw hindi nyo ako maiintindihan, mga kapatid. Isang araw. Pero may leading ang Panginoon lagi na, mga kapatid. Amen. So pagdating ni Jesus Christ, mga kapatid, siya yung naging the best example ng pagiging pastor, mga kapatid. Amen. Tapos nag-training siya ng mga alagad. Amen. Dahil aalis din siya, nag-train siya para maging pastor, mag-lead sa mga tupa ng Panginoon. Na-fulfill dito, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah chapter number 3 verse 15, mga kapatid. Sa John chapter 10, basahin ko ganitong pagkabasa. John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd, sabi ng Panginoon. So see, kung gaano kahalaga ng pastor, siya mismo ginamit niya sa sarili niya, ang pagiging pastor. Kaya kung loko-loko lang pagiging pastor, siguro ngayon sa panahon natin maraming mga kapatid. Pero si Jesus Christ, pinapakita niya sa atin ngayon kung gaano kahalaga ng pastor dahil siya mismo ay pinakita niya sa kanyang sarili, sa atin ngayon, kung gaano kahalaga ng pastor dahil siya mismo. Mga kapatid, I am the good shepherd. Mga kapatid, sabi niya, the good shepherd gives his life for the sheep. Tuloy natin hanggang verse 16. But he that is an hireling, adakano DJ bayaran. Okay? And not the shepherd, whose own sheep are not, di siya nagmamayari. Wolf coming and leave it the sheep. Ito palang mga hireling, nag-aalaga din, mga kapatid. Alam niyo yan, marami yan. Pag dumating yung lobo, iiwanan din daw niya kasi siya ay bayaran lang, mga kapatid. Wala siyang pakialam. Marami yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Ganyan. Walang pakialam sa tupa dahil ang iniisip nila, natatakot silang sawayin dahil baka
hindi na magpatuloy, amen, wala na, nakakuha na ng lobo, mga kapatid, yung mga tupa. And flee it, umaalis. And when the wolf catcheth them and scattereth the sheep. So dahil bayaran sila ng mga pastor, sabi ng Panginoon, pag dumating yung lobo, iiwanan niya, at ang mangyayari, magsasuffer ngayon yung mga tupa. Amen. At salamat sa Panginoon, nasa pananampalataya tayo, mga kapatid, na ang mga pastor po ay hindi bayaran at hindi inuupahan, mga kapatid. Hindi po kami sinasahuran dito, mga kapatid. Verse 13, the hireling fleeth on the second time because he is an hireling. Bayaran lang siya eh. And care it not for the sheep. Wala siyang pakialam, mga kapatid. Hindi kagaya sa atin, no? Ngayon, problema halos lahat eh. Pagpatungkol sa gawain, noon sa registration, di ba noon? Sa sasakyan, ang dami. Halos lahat problema. Pero noon sa luma nating pananampalataya, walang ganyan, mga kapatid. Wala silang pakialam dahil hindi naman talaga sila tunay na pastor. Sila po ay mga hireling, mga kapatid. Amen. Inulit ni Jesus Christ, I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life ng Panginoon yan. Other sheep I have, sabi niya, which are not of this fold, them also must bring. Tayo ito, mga kapatid. Okay? Una, ang mga tupa ng Panginoon nandudul lang sa Israel eh, mga Israelita. Pero sabi niya dito sa verse 16, may mga tupa din ako na wala dito. Pero kailangan din silang makuha, mga kapatid. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd, hanggang sa magkaroon na lang ng isang mga kawan. At mamaya ito na yung isang pastor natin, ang ating chief shepherd, ang ating Panginoon. So kailangan natin ang ating chief shepherd, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Ako ay pastor, pero kailangan natin lahat ang ating chief shepherd, walang ibang ating mabuting Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 13 verse 20 to 21. Kaya nga sabi ko, ang napakaraming bersikulo eh. Bukod sa mga nabasa natin, marami pa nga tayong dinabasa eh. At marami tayong mamimiss, mga kapatid. For the sake of time, di natin kaya basahin lahat. Okay? So, Hebrews chapter 13 verse 20 to 21 says, Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, si Jesus Christ, great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ito naman, mga kapatid, itong Book of Hebrew ay sinulat sa mga Hudyo na matapos silang maglingkod sa Panginoon bilang church, ay tumalikod sila sa church at babalik sila sa Old Testament lifestyle and Old Testament way of worship and service to the Lord, mga kapatid. Kaya pinapaalalahanan ng writer ng Hebrews ang kalagayan nila, mga kapatid, sa piling ng dakilang shepherd, mga kapatid, ang ating Panginoon. So ito yung picture, mga kapatid, na bawat kawan ng Panginoon, mga kapatid, kailangan natin ng ating chief shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo. Also in 1 Peter chapter 2 verse 25 says, For ye were a sheep going astray. Tayo daw ay nahilin tulad sa mga tupang naliligaw. But are now, ngayon, sabi niya, dahil ang sulat ni Pedro ay para sa mananampalataya. Pero ngayon, sabi ni Pedro, now unto the shepherd and bishop of our souls. Ayun daw, mga kapatid, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi na tayo naliligaw. Nandun na tayo sa ating pastor ng ating kaluluwa.
mga kapatid. Also in Ephesians chapter 4, ito napakalinaw, gasgas na ito, laging nagagamit. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. Kaya gayon na lamang na ibinigay ng Panginoon ang trabaho ng pastoring dahil ito po ang kahalagahan, mga kapatid. Ephesians 4:11 verse 14 says, "And He gave some." So, hindi lahat. So, He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. So, ito mga kapatid ay ministry of the word. So, hindi lahat ito. So, hindi lahat sa church ay pastor, hindi lahat ay nagtuturo ng ministry of the word. Amen. Pero pwedeng gawin ng Panginoon. Verse 12 says, "For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." So, binigay ng Panginoon itong fivefold ministry para sa ikasasakdal ng mga kawan ng Panginoon para malaman nila kung paano ang paglilingkod, ministry at paano mapalakas ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, ibig sabihin maging matured, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, hanggang sa yung karakter ni Jesus Christ, mapunta na sa atin, mga kapatid, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. Hindi tayo maging immature na madaling maligaw. Amen. Carried about with every wind of doctrine. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming nagtuturo, ang daming turo dyan sa Facebook, sa YouTube, lahat. By the slay of men and cunning craftiness, whereby they lie in the way to deceive. So, napakarami yan. So, binigay ng Panginoon ng mga lingkod niya para maturuan tayo, mga kapatid. Hindi yung kung saan-saan tayo namumulot ng mga pagtuturo sa buhay natin. Kaya nga sabi ko, para saan pa yung pagbibigay sa iyo ng Panginoon ng pastor kung saan-saan ka rin naman nangunguha ng katuruan? Nonsense, mga kapatid. Nonsense. Kaya mo pala Hindi mo kailangan ng pastor pag gano'n. Pero tiyak ko, may ibang patutunguhan ng buhay na yon. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, yung problema ng Sunday, hindi nakinig yung tao. Ngayon ay meron siyang problema na hindi niya makakalimutan. Amen. Hindi niya makakalimutan yun. At sana ay magsilbing aral sa kanilang pamilya ito, mga kapatid, at maging aral din naman sa atin yun. Napakahalaga ng pagsunod, mga kapatid. Kung kaya mo rin palang ilid yung buhay mo, hindi mo kailangan ng pastor, mga kapatid. So, ang kahilingan ko lang sa inyo, habang ako pa ang pastor ninyo, habang dumadalo pa kayo dito, makikooperate tayo because the sheep and the shepherd are linked, connected. They go together, mga kapatid. Amen. So Jesus, mga kapatid, our Lord, mga kapatid, He is the perfect example of being a shepherd to us all. Hanggang ngayon, siya ang dakilang pastor natin, mga kapatid. Pero kung papansinin natin si Jesus Christ, mga kapatid, dito sa Bible, pansinin niyo ito. Pag nagturo siya, hindi niya pinapaliwanag. Basahin niyo yung Bible. Basahin niyo siya. Kaya merong minsan nag-lecture ako noon sa gawain ng mga nanay, matagal na ito. Tinanong ko yung mga nanay noon, sabi ko, sino ang gusto niyong pastor? Kami o si Jesus Christ? Sumagot silang lahat, sigaw sila, si Jesus. Sige, tingnan ninyo, mga kapatid. Si Jesus, pag nagturo ng salita ng Panginoon, hindi niya basta-basta ini-explain. Hindi niya ini-explain agad. Pag nagturo siya, alis na siya. Mga kapatid. Bakit? Ini-explain niya lang yon pag merong magtatanong ng explanation. Kaya pag nakita niya yung mga puso ng mga tao na tinuturuan niya, merong ang sinabi siya na medyo masakit sabi niya, hindi ko i-explain sa kanila yan. Baka maligtas pa yung mga yan, matitigas ang ulo niyang mga yan. Sabi ni Jesus, parang lumalabas tuloy, parang ang sama ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita niya yung mga puso ng mga tao. Kaya hindi niya kailangan i-explain. Okay, ito ang Panginoon, gamitin muna natin siya.
ibibigay niya lang explanation when you ask Him with all of your heart. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ang Diyos nagbibigay ng karunungan, kaalaman sa mga tao lang na sinsirong gusto talagang matuto, mga kapatid. Pag ayaw mong matuto, kahit basahin mo yung Biblia, kahit isa ulo mo yan, hindi mo naintindihan yan. Dahil siyang mas nakakaalam ng mga puso. May mga tayo nga, iniiwanan niya yung mga tao, nagtatago siya, kasi alam niya mga puso ng tao. Tapos mga kapatid, ang makikita pa natin dito si Jesus Christ, hindi siya nahihiyang mag-review harap-harapan. Kasi siyang Panginoon eh. Hindi siya mahihiya Okay, hindi siya mahihiya. Pag sinasaway niya, katulad yung sinasabi ko mga kapatid, kayong mga lahi ng ulupong, kayang-kayang sabihin ni Jesus Christ yun. Hindi niya lang minsan sinabi yun. Napakaraming beses niya. Kayong mga anak ng kadiliman, minsan, anak ng demonyo, sabi niya. Kayang sabihin ng Panginoon niyo. Amen. Kaya yung mga taong hindi totoong naglilingkod sa Panginoon, ayaw nila si Lord ang pastor nila kasi pag dumalo ka, Brother Gabi, pag pasok mo sa gawain, nakita ng Panginoon yung puso mo, pwede ka nang sabihin ng Panginoon, ikaw, ganun siya, hindi siya pwedeng nahihiya, mga kapatid. Samantalang ang Panginoon ito, kaya magpasalamat tayo pag binigyan tayo ng pastor. Kaya ang Panginoon, ang ginawa niya, gumawa siya ng pastor. Bakit? Because the shepherd that receives a message from the Lord will elaborate it. So itong salita na ito, pinapaliwanag namin. Kahit hindi nyo hinihingi yung paliwanag. Kita nyo yan? Si Jesus, hindi niya ipapaliwanag kung hindi mo hihingin. Kami, pag nagturo mga kapatid, di ko sinasabing mas mas mabait kami. Hindi. Walang katulad ng Panginoon. Kami, kahit hindi nyo hinihingi, kapag kami ang pastor ninyo, kahit ayaw nyo na explanation, nag-i-explain kami para kami mga baliw, mga kapatid, no? Gusto nyo maintindihan yung sinasabi ko? Nag-i-explain kami nga kahit walang nakikinig eh. Kahit di nakikinig yung iba, tuturo kami dyan. Pasigaw-sigaw. Kumukuha ng mga resources, research dito, panalangin dito, ayuno dito, aral dito, aral doon. Ano bang ibig sabihin sa Gregong salita? Ano bang ibig sabihin sa Aramaic, sa Hebrew tongue? Mga kapatid, pinapaliwanag namin yan, pinapangaral namin yan, kinukumbinsi namin kayo kahit ayaw ninyong makinig, di ba? So malayo mga kapatid. At hindi namin kayang sabihin yan na nangangaral kami, ikaw, Gabi, lahi ka ng ulupong. Hindi namin pwedeng gawin yun. Amen. At nangungupo pa kami minsan, nagpupo pa kami. Pero si Jesus Christ, pag siyang pastor natin ngayon, ako gusto ko nga isang gawain, si Jesus Christ ang tatayo dyan eh. Sigurado ko, nako, mahirap. Sika, di panunutom. Basta, wala tayong lusot mga kapatid. Amen. Kaya sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal niya sa inyo, gumawa siya ng pastor na ito, kami, magtuturo mga kapatid, mangangaral, mananalangin. Kahit na may mga ayaw dun sa tinuturo. Amen. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na gumagawa ng pastor. Ulitin ko, hindi organization ang gumagawa ng pastor. Pag gawa ng organization, gawa ng Bible school yung pastor, wala yan, hindi magtatagal tapos, malayong malayo. May kukumpara ninyo. O kayo, sa dami na ng pastor, sa daming pastor na narinig na ninyong nagministro, tumayo, mga kapatid, makukumpara ninyo yan. Mararamdaman, hindi nyo maitatago, hindi nyo maitatanggi. Makikita ninyo yung pagkakaiba, mga kapatid. So sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 4, for the ministers, ito ay para sa mga ministro, and when the chief shepherd, si Jesus Christ, shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ito po ay sa mga Panginoon. Amen.
So malapit na tayo magtapos mga kapatid. So makikita natin na dito sa Biblia, paulit-ulit tong sheep, shepherd, shepherd, sheep. Ibig sabihin, hindi ito salita lang o gawa-gawa lang mga kapatid. Ito ay dinisenyo ng Diyos na ang tupa ay mga ilangan ng pastor at ang pastor din ay mga laga ng tupa. Give and take mga kapatid. Amen. But please mga kapatid, be reminded. Kaya salamat sa Diyos kung si Brother Gabi mga kapatid ay patuloy na dahil Diyos ang gumagawa mga kapatid ng mga tao niya mga kapatid. Kaya ipag-pray din natin gawain doon. Noon ko pa sinabi yan kay Brother Gabi mga kapatid na kung ikaw talagang pastor dyan, tutuloy ka dyan. Kung hindi ikaw, at least ang maganda sa pagsunod mo sa akin, ikaw yung nagsimula dyan. O, di ba? Yun yung sabi ko sa kanya. Kung tatanungin niyo siya mga kapatid, dahil hindi po ako ang gumagawa ng pastor. Hindi ako. Pero minsan, ginagamit kami ng Panginoon na ini-impress kami ng Panginoong Diyos na potential yung tao, mga kapatid. Ako, hindi ko naman sinasabi. Hindi ko sinasabi. Dahil lalaki ang ulo ng tao pag sinabi ko na, Brad, may calling. Hindi. Kailangan gagawa muna siya mga kapatid. Amen. Napakahalaga nun. So, tulungan tayo ng Panginoon. So, dito sa last part mga kapatid, patungkol sa shepherd at saka sheep, I want you to be reminded mga kapatid, this humbling challenge. There is a humbling challenge on a certain scripture here in the book of Psalms, mga kapatid. Buong chapter nga patungkol sa shepherd at sheep. Walang iba yun, alam niyo yun, book of Psalms, chapter number 23. Kita niyo yan, isang chapter pa yon ang nagamit doon yung shepherd at sheep. Tignan ninyo, ito po yung walang iba kung hindi si Haring David mga kapatid. So ulitin ko, let us be challenged about this humbling statement of the king. Si Haring David mga kapatid, basahin ko. Memory verse ko pero mas maganda basahin. Baka may malaktawan ako mga kapatid. Psalms 23 is a psalm of David. Sabi niyan, the Lord is my shepherd. Doon pa lang sa simula mga kapatid. Siya po ay hari. Kung yaman, mayaman. Kung kapangyarihan, may kapangyarihan. Kung ari-arian, maraming ari-arian. Kung impluwensya, maraming impluwensya. Amen. Sabi niya dito, though He is a king, pagkaharap niya ang Panginoon mga kapatid, He is no longer a king. Parang ako, sa inyo, ako ang pastor. Pero pagkaharap ko si Jesus Christ, hindi na ako pastor mga kapatid. Amen. Si Jesus Christ, ay si David, sabi niya, though I am a king, but when I come to the king, to the Lord, He is my shepherd. Ibig sabihin, ang tingin ni David sa sarili niya, siya na ay tupa. Paglalapit tayo sa Panginoon, kailangan nating ibaba ang ating sarili. So, ito'y hari pero pag tumawag siya sa Panginoon, tupa na siya mga kapatid. So, yun ay isang challenge sa atin. Hindi tayo kasing yaman mga kapatid. Hindi tayo kasing runong, hindi tayo kasing lapit ni David sa relasyon sa Diyos. Hindi natin siya kasing yaman, hindi natin siya kasing kapangyarihan. Hindi tayo hari, mga kapatid, kagaya ni David. Pero si David ay nagpapakita sa atin ng isang napakagandang challenge at halimbawa na kahit hari siya, mayaman siya, makapangyarihan siya, naglilid siya ng maraming tao, isang nasyon. Pagkaharap niyang Diyos, siya ay tupa. And the Lord is my
shepherd siya. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. So sabi ko kanina pastor ang nagli-lead sa mga tupa. Sabi ni David, ganoon din ako sa Panginoon. Beside the still waters. Verse 3, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Ang pastor, mga kapatid, merong laging dalawang may dalawang laging gamit. Rod tsaka staff. Yung isa, tungkod, yung isa, may kalawit yun, mga kapatid. Amen. Pero pag sabi ni David, yung rod mo at staff mo, Lord, kino-comfort ako. Tayo baligtad Pag nakita tayo ng pamalo, nagagalit tayo, nagiging matapang. Pero ang tama, yun ay nagsisilbing protection sa atin, mga kapatid. Amen. Sabi niya, Thou prepares a table before me in the my enemies. Sarap ng aking mga kaaway. Ang Diyos ang nagpo-provide, mga kapatid. Thou anointest my head with oil. Naalala nyo kanina na pinupunasan ng mga pastor yung ulo ng mga tupa. Kasi nga may insekto, di ba? Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Verse 6, sabi ni David, pagkasama natin ang Panginoon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Lahat ng ganda. And I will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan ninyo, susunod sa buhay mo. Lagi na. At saka mercy. Okay, tingnan yung maigi kung bakit goodness at saka mercy yung susunod. Ang ganda, tingnan ninyo. Goodness, kapag nakagawa ka ng maganda. Susunod sa iyo ang magagandang bagay. Amen. Pero pansinin niyo itong pangalawa. Kaya mahalin natin ang Panginoon, mga kapatid. Mercy, para saan ang mercy? Pag nakagawa ka ng maganda, bibigyan ka ng mercy. Pag ikaw ay nakagawa ng dakila, ikaw ay bibigyan ng mercy. Hindi. Ay napakaganda. Ay mali, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord.
Remedyoan natin Kaya wala, nagloko yung mic, mga kapatid. Hello, nandyan. Ay, okay na. Meron na. Ngayon meron na. Paki-check kung meron na. Paki-check kung meron na, mga kapatid. Meron na. Okay, so meron na. Nagloko itong ano natin, mga kapatid, itong mic. Ayusin natin next time. Okay, so mga kapatid, makikita natin itong challenge na binigyan ni David sa atin at nakikita rin natin kung gaano ang magagawa ng ating Panginoon pag tayo po ay maglilingkod sa Kanya. King of Israel leads the people or the sheep of God. But before God, sa harap ng Diyos, David is a sheep. It shows his total dependence in God. Kaya nga pag titignan ninyo itong chapter na ito, pag-aaralan ninyong maigi, pag titignan ninyong maigi, kung gaano kahalaga sa isang tupang isang pastor. Okay? Basahin yung maigi yan. Na hindi pwedeng maghiwalay talaga ito. They will go together, mga kapatid. Go together. Okay, so ganun din yan, pinakita ng Haring David sa atin. Hindi naman tayo mga hari-harian siguro tayo. Sabi ko, hindi tayo kasing popular ni David, hindi tayo kasing yaman, hindi tayo kasing bantog, kapangyarihan ni David. Pero pagkaharap niyang Diyos, mga kapatid, siya ay tupa. At hindi ako mangangailangan sa Kanya. So, we may be shepherd or sheep on our fellowship. So sa ating fellowship, maaring ikaw ay tupa, maaring ikaw. But always God is our chief shepherd of all the church. Mga kapatid. That means, itong tandaan natin, ang Diyos pa rin ang may control sa bawat gawain. Amen. Let us just do our part. Bilang and the Lord will do His part, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos sa pag-aaral, mga kapatid, na makita natin na as a Christian analogy, we are likened as a sheep. At minsan maging shepherd, pwede rin maging shepherd ka. Na tayo po ay very dependent being na ginawa ng Panginoon. Tayo ay nilikha ng Diyos na dependent. So, we can go on and on, mga kapatid. Makikita nyo sa mga pinag-aralan natin on the previous sessions kung gaano kahalaga sa isang tupa ang, mga kapatid, ang pastor sa kanyang buhay. At makikita din natin yan upon the conclusion in Psalms chapter number 23. So, hindi ko rin alam kung saan ako ngayon kung wala ang pastor na ginamit sa akin ng Panginoong Diyos. Kaya, I am so thankful. Kaya sabihin ko sa inyo mong i-ignore yung pastor mo. Pero pag ikaw nakatapak ka sa langit, mga kapatid, isa sa mga pasasalamatan mo, yung mga taong hindi tumigil, mga kapatid, hindi na-give up. Amen. Iniwan ang kanilang pamilya. Ako, bukod kay Lord, siyempre, si Lord ang unang primary goal natin kaya tayo papasok sa langit. Besides that,
yung pastor, mga kapatid, na tumulong sa akin. Dahil hindi makakapasok doon, mga kapatid, ang tao na hindi naturuan ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil tayo ay may mga desisyon. Pwedeng tinawag kang pastor, ayaw mo. Pwede yun. Kunwari ikaw, tinatawag ka ng Panginoon na maging pastor, tinatanggihan mo siya, it's up to you, mga kapatid. Ibig sabihin, may choice ang tao. Parang ako, pwedeng ituloy ko, pwedeng hindi. But I decided, mga kapatid, umalis sa sarili naming lugar to follow the leading of the Lord. He is our shepherd, mga kapatid. At hindi niya tayo pababayaan. Kaya, kung nakikita ninyo, mga kapatid, mas mapalad kayo. Dahil kayo, kasama niyo yung pamilya ninyo, kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Nasa lugar niyo kayo. Ang gagawin niyo lang, dadalo lang kayo sa gawain, mga kapatid. Kami, wala. Lalong-lalo na ako, mga kapatid. Sinabi ko nga sa inyo noon, palakad-lakad lang ako dito sa Santa Cruz. Naghahanap ng mga tupa ng Panginoon. Amen. Sabi na, pagsasabihan nga nila akong baliw, mga kapatid. So, bago nila kayo sabihan ng baliw, dahil dumadalo kayo sa UPC, nauna muna akong sinabihan na baliw, mga kapatid. Amen. At kung sa pagtitiis, maraming pagtitiis. Naikwento ko na sa inyo yan. Kasi alam natin kung paano kabuti ang Panginoon at kung anong kaya niyang gawin sa ating buhay. So, surely goodness and mercy shall follow me. Nasabi ni David yan, alam niyo kung bakit? Kung kasalanan, grabe ang kasalanang nagawa ni David. Grabe. Kung panahon natin yun, tatanggalin na yun bilang hari si David sa kanyang nagawang karumal-dumal na maraming kasalanan. Kasalanan niyang diretso sa Diyos, sa mga tao, dami, mga kapatid. Marami. Pero doon napatunayan natin, mga kapatid, pag ang Panginoon ay kasama natin. And mercy shall follow us all the days of our life. For us to dwell. Para tayo'y manatili sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo bibigyan bagay at para konsintihin tayo na gawin yung gusto natin sa mundong ito. Kung hindi, binibigay ng Panginoon para tayo po ay kaya hindi niya kaya pag Panginoon. Ganon din tayo, hindi natin kaya. Pag walang Panginoon sa buhay natin. Kung dumaan ng bagay sa buhay natin, mga kapatid, umasa pa rin tayo sa Diyos. Huwag lang tayong lalapit sa Kanya pag may kailangan tayo. Kahit wala tayong kailangan natin ng Panginoon bilang dakilang pastor natin. Ang mga hindi mananampalataya, naaalala din nila ang Diyos. Yung mga kambing, naaalala nila ang Diyos. Pag may problema sila. Yun yung nakakalungkot na katotohanan. Kaya mga kapatid, ang mga tupa ng Panginoon, kahit walang sakit, kahit walang problema ang mga tupa, kailangan nila ang pastor, ang ating buting Panginoong Diyos. Amen. Kaya magpatuloy tayo, mga kapatid. Marami pa tayong mapapag-aralan, kaya magkita-kita tayo sa mga gawain. Dahil naniniwala ako na ang Diyos ang magbibigay. He will drop thoughts. Magdaragdag sa ating kaalaman, mga kapatid. Kaya magpatuloy tayo. Amen. Dahil ang Diyos natin ay hindi magpapabaya sa kanyang mga tupa, mga kapatid. Amen. So nakita natin yan sa Bible kung paano niya samahan ng mga anak niya. Nawa, ganon din ang ating pananampalataya. Makita natin na kung paano sinamahan ng Panginoon ng mga anak niya sa Biblia bilang mga tupa niya. Samahan din tayo ng Panginoon. Hindi lang yan. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa hukom, ihiwalay ng Panginoon ng mga kambing at mga tupa. Mga kambing sa parusa, ang mga tupa walang hanggan. At nawa ay magsama-sama tayo doon, mga kapatid. So God bless us all, mga kapatid. Kung meron kayong mga tanong ay i-type nyo dyan para matulungan tayo, mga kapatid. Sa abot ng ating makakaya, mga kapatid, sa tulong ng Diyos ay matulungan tayo ng Panginoon. So God bless us all, mga kapatid. Sa mga na-late, panoorin nyo na lang ulit.
para makita ninyo. So, mas safe tayo lagi mga kapatid pag may lagi tawan ng Panginoon. Okay? So, para maintindihan yung lubusan nitong part na ito, review nyo ulit yung yung previous mga kapatid. So, God bless you all mga kapatid. Sumaatin ang biyaya ng Panginoon, ang bendisyon ng Diyos ay sumaatin. Mag-ingat tayo mga kapatid, nandito pa ang virus, kaya nga, encourage yung mga kapatid, dagdagan ninyo ang tapang ninyo, lakas ng loob ninyo. Pagpapakita natin ang pananampalataya sa Diyos. Share natin, mga mahal natin sa buhay. Ulitin ko, mahawa kayo sa kanila, mga mahal nyo sa buhay, mga kamag-anak nyo at mga kaibigan ninyo mga kapatid. Nandito pa rin ang virus. May mensahe ang Diyos mga kapatid. Kailangan nila, lalo na ang Panginoon, kaawaan natin ang kanilang mga kaluluwa bago pa man sila mapahamak. So, tulungan tayo ng Panginoon at manalangin tayo mga kapatid. Samahan niyo ako bago tayo maghiwa-hiwalay. Mag-pray tayo mga kapatid. Mag-iiwan ako ng simpleng panalangin sa inyo at wala kang ibang gagawin kung hindi. Samahan niyo ako. Manampalataya tayo sa Diyos mga kapatid. At kagaya niyan, sabi ko nga, kahit matigas yung ulo nung Sunday, 'di ba? Sabi ko may problema, sabi ko kanina. Kahit matigas ang ulo, kaming mga pastor, nandiyan pa rin kami. Nandiyan pa rin yung payo ko mga kapatid. Dahil ayaw ko rin na mapahamak sila, kaya kinausap ko yung magulang, sabi ko ganito gagawin natin. Sana makinig sila mga kapatid. Dahil pag hindi pa rin sila makinig, kawawa sila mga kapatid. So, ganyan tayo mga kapatid. Tanggapin nyo lang pag mapagalitan kayo. Pero, hindi namin matitiis pag hindi kami masaya pag may problema kayo. Lalo na yun, hindi rin biro-biro yung problema nila. So, kami ay nandyan pa rin naman. Na may pusong pastor pa rin naman kami mga kapatid. At hindi kami mga hukom mga kapatid. Kaya magtulungan po tayo mga kapatid. Kailangan nyo kami. At minsan kailangan namin kayo mga kapatid. Magtulungan po tayo. At higit sa lahat, kailangan natin ng Panginoong Diyos na magbigay ng direksyon sa atin mga kapatid. Mabisina ko na tayo na yung amok nga nabsug tayo amin kakabsat taraon nga yung painapo Diyos sa tulong ng mga salita niya. So, manalangin tayo mga kapatid. Magkakalayo man tayo sa Hong Kong, Sister Arlene. Si JR man ay nasa Taiwan. Si Gabi man ay nasa Brunei. Ang iba ay nasa sa Ilocos. Iba ay nasa Nueva Ecija, Manila mga kapatid. Yan, nanonood tayo. Manalangin po tayo sa pagtatapos upang selyuhan ng Panginoon ang pag-aaral natin na ito. Lumapit tayo mga kapatid. O Diyos naming mabuti, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sinasamba ka namin. O Lord, dakila ka, mapagpala sa lahat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin, na kami nung unay walang planong maglingkod sa iyo. Kami nung unay walang plano, Panginoon, na lumapit sa iyo. Ngunit salamat sa iyo, O Diyos. Gumagamit ka ng instrumento, Panginoon, sa aming mga buhay upang mapalapit sa iyo. Lord God, kaya Lord God, pinupuri ka namin. Bilang mga tupa mo, we depend on you. We need you, Lord Jesus Christ. Kaya Panginoon Diyos, samahan mo kami, Panginoon, sa pangangailangan ng aming gawain. Lord, provide our needs. Bigyan mo kami ng secure, Panginoong Diyos, na worship place. Bless ang pinakamagandang church sa Santa Cruz. Kung Panginoon, pinahintulutan mong matayo, Panginoon, mga church ng ibang religion, Lord, give us the most beautiful, Lord God, church in Santa Cruz, Panginoon. The United Pentecostal Church of Jesus Christ, Lord, para sa kapurihan, Panginoon, ng iyong pangalan, para sa mga anak mo, Panginoon. Bless us as our shelter, O God. Prayer house, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pakita mo ang kapangyarihan mo sa iyong mga anak. Encourage them, O God, I pray in the name of Jesus. Encourage mong mga anak mo, Lord God, I pray na ang mga salita mo, ang mga pangako mo, ang kapangyarihan mo ay totoo, Panginoon. Lord, encourage mo silang lahat, Panginoong Diyos, na ang iyong kapangyarihan ay totoo, Panginoon, at ikaw ay buhay sa aming mga Panginoon Diyos, sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Lord God. Iunat mong iyong kamay sa amin, Panginoon, our great shepherd.
Ilayo mo kami sa kapahamakan. Narito pang virus, Lord. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, ingatan mo sila. Lord Jesus, O God, I pray, protect us from all possible harm, O God. Sa mga disgrasya, ilayo mo kami, mga tupa mo, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Lord Jesus. Cover us with your precious blood, Lord. I command your holy angels, O God, ingatan mong mga anak mo, mga taga Santa Cruz, Panginoon, na nasa iba't ibang lugar. Nag-uutos ako ng makapangyarihan, mighty angels, O God, to protect them, O God, against the work of the enemy, Panginoon. In the name of Jesus, O God, at patuloy mo silang, Panginoon, bigyan ng kauhawan sa presensya mo. Bigyan mo na sila ng kagutuman, Panginoon, lagi na sa iyong mga espiritual na pagkain sa salita mo, Panginoon. Bless us continually, Lord God. Provide our needs, Panginoon. Financially, Lord, bless us all. Lord God, materially, mga pangangailangan namin, Lord, provide our needs, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami lagi na makakain sa araw-araw. Lord God, ilayo mo kami sa gawa ng kapahamakan, Panginoon, at lalo na't Panginoong Diyos. Tulungan mo kami sa lahat ng uri na aming mga kahilingan. Ikaw ang nakakaalam ng kahilingan ng bawat isa. Iunat mong iyong mapagpala sa amin at tutugon sa lahat ng aming mga kahilingan. Bless you, God. Continue to encourage us that you are with us always, Father. At Lord God, samahan mo kami. Lord, I pray ang bayan ng Santa Cruz. Patuloy mong ingatan, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo. Jesus Christ, sa gawa, Panginoon, ng virus na ito, Lord. Salamat na pinoproteksyonan mo kami. Dalangin namin ang buong bayan ng Ilocos Sur, Lord. Dumadami yung bilang, Panginoon, ng mga na-infect, Lord. Dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Lord, tulungan mo sila. Bawat kapatiran, Lord, hindi lang mga taga Santa Cruz, lahat ng kapatiran sa mundong ito. Lord, mga ministers mo, ingatan mo sila sa gawa ng kaaway at sa virus na ito, Lord God. At Lord, I pray, Lord, iunat mong iyong mapagpalang kamay. Save more souls, O God. Touch more, Lord God, sa bayan na ito, sa mundong ito, Panginoon. Lalong-lalo ng mga relatives, Panginoon, mga mahal sa buhay na mga kapatiran na ito, Lord. Hipuin mo ang puso nila, Panginoong Diyos, Lord God. Iligtas mo ang kanilang kaluluwa. Iligtas mo ang kanilang buhay because, Lord, bilang kailangan namin ng gabay mo, Panginoong Diyos. Kung wala ka, Lord, kaya sa tulong mo, Lord, na makilala ka nila, Panginoon. Mapaglingkuran ka nila gaya ng pagpapakilala mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat at lalo't higit, Lord, patuloy mo kayong i-bless spiritually, Panginoong Diyos. Nag-uumapaw nawang spiritual na pagpapalang igawad mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamang banal, sa aming paghiwa-hiwalay sa gabing ito, bigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan, Panginoong Diyos, sa presensya mo upang sasalubungin namin ang panibagong bukas, Lord God, nang merong kasiyahan, Panginoon, na maglilingkod at tatawag sa dakilang pangalan mo, Lord. Salamat sa oras na ito, Panginoon, for your goodness, for answering our prayers, O God. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. Bless your people, Lord, continually, Lord. Bless us, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, we claim all these things. In Jesus' name. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you. Patuloy tayong mag-aral, mga kapatid. Magpalakasan. Sa mundong ito na nanghihina, sa mundong ito na punong-puno ng problema, magpalakasan tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. So God bless you, mga kapatid. God bless you. Pagbati sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon. God bless you. You are a blessing, mga kapatid. Tandaan nyo yun. In Jesus' name, God bless you.